Espiritu na may kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa inyo. Iahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa iyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pakitingnan muna ang inyong mga katabi at bigyan sila ng isang malambing na ngiti. Ayaw ngumiti. Nay, ayaw mo ngumiti. Ikaw lang mag-isa dyan, Nay. Nay, Yan. Kasi ngayon po ay Gaudete Sunday. Diba? Ang sabi sa intro kanina, ang Gaudete ay pagsasaya, rejoice, magsaya. Nasindihan na ang ikatlong kandila. So, may isa na lang, malapit na, isa na lang. Pasko na, darating na ang Panginoon para maghatid ng kagalakan. Hindi lang basta maghatid ng pag-asa, maghatid ng kapayapaan, kundi maghatid din ng kagalakan na siya naman talagang gustong-gusto natin. Gusto nating maranasan, gusto nating maramdaman ang maging masaya. Pero ang pagiging masaya ay pinipili dapat natin kada araw. Pagkagising, bago matulog, masaya. Kasi mas maganda yun na natulog kang masaya para kung sakaling yun na ang huli mong tulog,
Araw-araw, pag tinitingnan ka doon sa kabaong, ay para lang siyang natutulog. Kasi yung natulog ka at dahil pinili mong sumimangot, magsimangot, masama ang loob, talagang mabigat sa kalooban pag tinitingnan. Paano ba siya namatay? No? Sa sama ng loob ba? O sa saya? Pasko na. Magpapasko na. Kaya nga dito, na maganda mapagnilayan natin, yung paanyaya sa atin sa linggong ito sa mga pagbasa. Sabi nga, pagdating ng Panginoon, makakakita na ang mga bulag, makakalakad na ang mga pilay, maipapahayag na ang mabuting balita. Ipinahayag yan mula pa noong panahon ni Propeta Isaías at magpasa hanggang ngayon sa mga sulat. Piliin natin ang mabuhay sa kaligayahan. Marami tayong makikita, kaya nga, di ba, nung papuntahin ni Juan Bautista yung kanyang mga alagad, kahit nasa bilangguan na siya ng mga panahong ito. At kapag nasa bilangguan, ano ba ang sitwasyon? Di ba? Kalunos-lunos. Kung pumunta ka nga lang sa mga bilangguan natin kahit na ba sabihin natin meron silang mga nagawang kamalian sa batas, kaya sila nandoon, na halos pag nandoon ka, ano ba? Pipiliin ko bang mawalan ng pag-asa? O mas kakapit ako sa pag-asa? Kaya nga kahit na nasa bilangguan, binigyan siya ng mga salita ni Jesus na magpapa nung balik ng kanyang ng kanyang sigla. Nasabihin ninyo kay Juan Bautista ang inyong nakikita ngayon na matagal nang hinihintay, matagal nang inaasam. So, nagdulot ito ng kaligayahan kay Juan Bautista kahit nasa kanyang sitwasyon o kalagayan doon sa piitan o doon sa bilangguan ng mga panahong iyan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, piliin mong maging masaya. Wala na. Iniwan ka na ng asawa mo, okay na yan. Diba? Kasi naman, nabubuhay ka sa pagiging bitter, iniwan ako. Sino sisisihin mo? Wala na, tapos na yan. Bumagsak ang negosyo mo, wala na, tapos na yan. Bumangon ka. Makakapagsimula ka ulit. Nawalan ka ng trabaho. Bumuto ka ng tama para magkaroon tayo ng trabaho. Diba? Pero lagi naman ganyan, no? Ang kadalasan lang kasi, ang atensyon natin, itinutuon natin doon sa mga wala o sa mga nawala na sa atin. Hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung mga naririyan na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Wala ka mang bagong damit sa darating na Kapaskuhan. Hindi ka naman hubad. May susuotin ka pa rin naman. Naintindihan ba? Wala ka mang hamon sa Pasko o kaya queso de bola. Hindi naman masarap yun. Nakakain niyo ba? Wala nang pan-display lang yan. Yung katutingal, ang pait-pait. Di mag-ano-ano lang. Ano bang palaman natin ngayon? Ano bang ginagamit yung palaman? Peanut butter ba? Diba? Pwede naman peanut butter sa Pasko. Siya ba nasabing dapat queso de bola lang sa Pasko? Para bang pwede mong sabihin, no, na ngayon para maging masaya ka na maswerte pa rin ako. Dapat ganun. Attitude lang yan. Maswerte pa rin ako. Kasi may bahay ka pa. Maswerte ka pa rin. Kahit na sabihin natin may sakit ka ngayon, pero buhay ka pa, makakaabot ka pa sa 25. Makapag-celebrate ka, sayang nga lang, di ba? Aabot ka pa, pero ayaw mo namang maging masaya. Paano ka magsi-celebrate yan? Ano, paimo-imo ka na naman. Sa Kwaresma mo gawin yan. Huwag ngayon. Pero araw-araw po, no? Sana, kasi kayo po mga nasa 5:30,
papunta na tayo doon eh, di ba? Mga karamihan sa atin nandito, senior na eh. Oh, mas piliin mong maging masaya at magpasaya. Kasi di ba, si Juan Bautista nasa bilangguan. Si Jesus, nung mangusap siya, nagdulot ng kagalakan para kay Juan Bautista. So yun yung ating din misyon. Hindi lang tayo ang dapat masaya, kundi tayo rin ay makapagbahagi, makapagbigay ng kaligayahan sa mga taong higit na nangangailangang mapasaya. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, tigilan na natin yung pagkakagalit-galit. Darating na ang Panginoon eh. Di ba? Tigilan na natin yung pagkakasamaan ng loob. Kasi yun ang napapalungkot sa atin. At yun yung magpapabigay sa iyo ng alta presyon. Yung isip ka ng isip kung paano ka sasama ang loob. Yan. Ay, mahirap yan. Ha? Oh, smile ulit. Yan. Yung genuine na smile. Alam ko, pagod kayo, di ba? Pero ikaw yan. Ikaw lang makakapagbigay niyan din sa iyong sarili. Kapag hindi ka rin nakakuha ng genuine na saya, hindi ka makakapagbigay ng saya. Tandaan mo, no? Si Kristo, ang kagalakan natin, nasa Kanya, at ibinibigay ito para sa atin. Kaya muli, no? Sinasabi ni Kristo, imulat mo lang ang iyong mga mata, makikita mo, marami kang dahilan para maging masaya. Huwag mong piliin maging malungkot dahil ang kahahantungan mo, ospital. At imbis na sa Belen tayo magpunta, doon tayo sa ospital mapupunta. Kaya ngayon, nasa ikatlong linggo tayo, kalmahan nyo na lang, no? Relax na lang, dapat okay na tayo. 1 linggo na lang, okay na yan. Kung ano man na nandiyo dyan, okay na yan. Ipagpasalamat mo. Importante, ikaw, maayos ka na, handa ka na dapat para sa pagdating ng pagdiriwang natin ng unang Pasko. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.